ng ating, yung ipinasa ko dito. Oo, ng ating pinakamamahal na si Elder Ter. Sabi ng banal na kasulatan, mga ngaral 5:4 hanggang 5. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Pagkat mabuti pang huwag ka nang mangako, kaysa mangangako ka nang hindi mo naman tutuparin. O yan po ang sabi ng Biblia eh. Pag nagsalita ka, tuparin mo. Kasi ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, gayan din eh. Hindi nagsasalita, pero pag narinig niya ang salita mo, marinig lamang na kahilingan mo eh. Hindi mo alam, bibigay na pala eh. Di ba? Kapag meron taong nangako, pinangakuan ka, pero hindi naman tinupad, anong sinasabi mo? Para ka namang politiko niya. Puro ka pangako. Kasabihan yan eh. Yan yung pangako ng politiko eh. Sabi ni Father Lahi, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Oh. Pero bakit ba ang mga tao magpahanggang ngayon ay naniniwala sa mga pangako ng politiko? Kanya ang ating mga kababayan, hindi mo masisi. Pag nakarinig ng pangako, ay talagang kinakagat nila ang pangako. Oh. Bakit ba hindi na sila nagsawa? Maliit pa si Elderberry, puro pangako na ng pangako. Ang politiko'y wala namang natutupad eh. Hanggang ngayon, pangako pa rin, ay naniniwala pa rin sila. Pagkat maraming tao ang umaasang may pagbabago pa. Bigay kayo sumasapok pa. Umahampas ka pa sa lamin. Maraming tao ang naniniwala may pagbabago pang mangyayari dito sa ating bayan. Importante yung pangako eh. Lalo pat ang pinangakuan mo, yung bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Baka nangako kayo, tapos nakalimutan nyo. Baka, pero kung napangakuan ninyo, ikumpare lang nyo. Okay lang eh. Pwede kang makabawi dyan eh. Hindi mo natupad yung pangako mo, pwede kang makabawi. Ang problema, baka doon ka nangako sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo. Hindi ba? Kung meron kang ipinangako sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, katulad halimbawa na yung, lagi po akong dadalo pag may gawain. Yan nung may karamdaman ka. Yan nung naghihirap ka. Lagi po akong dadalo pag may gawain. Pero nung gumaling ka, umaatin ka pa ba? Walang-wala ka, lagi po akong dadalo, magkaroon po lamang ako. Nung nagkaroon ka, nung guminawa ang buhay, naalala mo ba yung pangako mo? Mga kaibigan at mga kapatid, importante pong pag-usapan natin ito. Pagkat mahalaga sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, pag ikaw na tao ay mayroong tinatawag na palabra de honor. Hindi ba? Sinabi ng Apostol Pablo, ang oo ay dapat maging oo. At kung hindi naman, ay dapat maging hindi. Ibig sabihin, ay maaaring panghawakan ang salita mo pag ikaw ang nangako, sapagkat ikaw ay mayroong palabra de honor. Di ba? Tingnan lamang ninyo. Bago po natin ginawa yung ating regular na gawain sa circle, unang Sabado, pangalawang Sabado, pangatlong Sabado. Di ba tinanong ko yung mga tao, gusto ba ninyo na tuwing unang Sabado, pangalawang Sabado, pangatlong Sabado, ay dito na tayo magsisimba lahat sa circle? Sabi ng mga tao, opo! Di ba? Ano man nangyayari? Ay kada unang Sabado, pangalawa at pangatlong Sabado, lagi nang puno-puno yung Quezon City Circle. Ibig sabihin, tinutupad lamang ninyo ang inyong kompromiso at ang inyong pangako sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ano resulta? Di pinagpapala ka dahil ikaw ay mayroong tinatawag na palabra de honor. Pero nangako ka sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Pagkatapos hindi ka naman napunta, tandaan mo, hindi kay Elder Bear at hindi kay Father Lai ikaw nangako. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo. At sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang kanyang pagkaunawa. Sa pangako ay dapat ito ay hindi kinakalimutan.
kung hindi tinutupad. Sa banal na kasulatan merong mag-asawang nangako sa Diyos. Pag daw na ipagbili yung kanilang lupain, yun daw lahat ng pinagbilay ibibigay sa Diyos. Sino ba yun? Si Ananias at saka si Sapphira. Oo. May lupang ibinibenta. Matagal na ipinag-aalukan wala namang makabili. Nangako mabili lang yan. Mabili lang yung lupang yan. Bibigay ko lahat sa gawain ng Panginoon. Natupad yung kahilingan, nabili nga Kaso nung binibilan ng mag-asawa, nung nagbibilan na yung mag-asawa doon sa pinagbilhan ng lupa, naubod ng dami, nagsalita na yung babae. Sabi ng babae, ibibigay ba natin sa Panginoon ang kalahati nito? At sumagot si Ananias, oo naman, ibibigay natin ang kalahati. Pero huwag natin sasabihin ganyan yung kalagay ang ating pinagbilhan. Sabihin natin konti lang. Para hatiin man natin, mas malaki pa rin ang maiiwas sa atin. At dinala nga ni Ananias ang kalahati na sinasabi niya, ayon sa sinabi nilang halaga ng pinagbilan sa lupa. Ibinigay kay Apostol Pedro. Pero sinabi ni Pedro, Ananias, anong nangyari na padaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit nandaya ka? Bakit mo binawasan ang pinagbilan sa lupa? Hindi ka sa tao nagsinungaling, Ananias. Hindi ka sa tao nagsinungaling kung hindi sa Diyos. At nang dahil doon, silang mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, ay halos magkasunod na namatay. Panghihira yan, kasi nangako sila pagkatapos hindi tinupad. At itong aral na ito ay magandang pagkuhanan natin ng padron o ng halimbawa bilang mananampalataya. Pahalagahan natin ang ating pangako. Lalo't doon tayo nangako sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo. Ngayon, kung hindi ka naman nakakatyak na makakatupad ka sa ipinangangako mo, ay mas makabubuting huwag ka na lamang mangako. Gawin mo at matutuwa pa ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos sa iyo. Kailangan pong maging maingat tayo sa pagbibitiw ng anumang salita o pangako, lalo pat ang pangakong yan ay naka-address sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Mas magandang ipinalangin muna ninyo bago kayo mangako at pag-isipan munang mabuti kung ito'y kaya niyong gawin o hindi. Lalo pat ito'y sinabi ninyo na naririnig ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ang pinakamakapangyarihang Diyos ng mga Diyos, Jesucristo. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ka ng mga Panginoon at Hari ka ng mga Hari. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Nalupat ang langit ng mga langit siyang iyong tahanan. Ikaw ang walang dungis at kapintasan at ikaw din ang nag-iisang pinakabanal at pinakasandal na Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na walang katulad at hindi matutularan, na ikaw rin ang walang kapantay at hindi mapapantayan magpakailanman, sabagat ikaw ang walang simula at wala ring katapusan. Ngunit bumaba ka dito sa libutan nagkatawang tao, sa pinakamababang uri na pamumuhay. Ikaw ay nagdusa at nagpagamatay upang mabawi lamang kami mula sa tiyak na kamatayan. Kaya ikaw, Jesucristo, ang aming tagapangalaga, tagapagtanggol, tagumpay at pagpapagi, pinakamabisang gamot sa lahat naming karamdaman. Ikaw ay nasubukan na ng libu-libong henerasyon sa apat na sulok ng daigdig, at nang dahil sa iyo, ang kamatayan ay wala na bisa. Sabagat ikaw ang pinakadakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, sabagat ikaw ang buhay na walang hanggan. Kaya kami po ay umaasa na kami ay iyong ipagtatanggol sa lahat ng uri
ng mga sakuna o kabamagan, at sa biglang kamatayan at sa lahat na masasamang tao, lalong-lalo na sa mga taong lumalapastangan at nagnanais ng aming buhay. Dahil sila ay nagagalit sa amin sapagkat sinabi namin ang katotohanan, na ikaw ang aming pinakamakapangyarihan na tanging bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na may-ari na walang katulad, walang kapantay, walang katapat, katakataka, kahanga-hanga, kamangha-mangha, kagilagilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal, at kagilagilabot na kapangyarihan, upang wakasan, tunawin, durugin at pugsain ang kapangyarihan ng dyablo na lumalaganap at namiminsala nitong kapanahunan ngayon. Sapagat ikaw lamang, Jesucristo, ang nag-iisang pinakamakapangyarihang lalaki na kayang makapagbabago ng aming landas at sa takbo ng panahon. At ikaw lamang, Jesucristo, ang may mapagmahal na puso na kaya mong patawarin ang napakarami naming kasalanan. Kaya sana po, Jesucristo, kami ay magkakaisa sa isang panampalataya at isang pag-ibig upang kami ay maligaya na maglilingkod sa iyo, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Jesucristo mula ngayon at magpakailanman sa aming buhay. Amen. Nananalig ako. Ay, sa Sabado ha, Villa Agres Resort, San Isidro, Saragossa, Nueva Ecija. Diyan ho sa tabi ng GT Gas. Yan ang ating kauntian sa Sabado. Wala na po tayong panahon. Sa pangalan po ng tunay at nag-iisa, ang ating bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng tunay na sugo, Don Edmundo Makasalig Lahi. Sa pangalan ng kanyang kanang kamay, ang sisiw ng Haring Agila, ang ating pinakamamahal na si Elder Ver. Ito po naman ang inakay ng sisiw ng Haring Agila, si Brother Ruel, kasama si Brother Dingdong. Hanggang bukas, maraming salamat, magandang umaga, mabuhay tayong lahat, mga pinagpalang lingkod ng bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristong pinaka makapangyarihan sa lahat.